lista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga. Nakita ko si Marco. Yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Di pwede yan na maglabas ng pera, tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who, sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong election na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Yum! Kahit paano sa PDP Laban, yung results, na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang yan. Gago na yan! Woo! Nagmura na si Baste. Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si Pipe, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Woo! Nag-iingay mag-isa. Kasi, naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pa ba yan dyan sa potang ina ko. Hindi mo na alam saan napunta na sa bulsa ng mga korap ng mga potang inang politiko, yung yawa na sila tanan. But, you know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi dili lang income yung
napupunta sa mga sarili-sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, kaya lang naman gusto nila yung Ang haba na. unitary